Sa pamilya po, si Manong Johnny, kay Katrina, kay Jack at sa buong pamilyang Enrile. Sa ating pong Senate President Vicente Soto, sa ating pong former President Gloria Macapagal Arroyo, sa ating pong makasamahan, sa pong magandang umaga sa inyo lahat. Sa dami po na nagsalita at sa mga nagsaad ng nagawa ni Manong Johnny Enrile, hindi na sana ako tatayo. Ngunit hindi pwedeng palagpasin dahil ako po ay ang unang paghakbang ko rito sa Senado. Talagang panay ka ba ang aking pong naramdaman? Dahil nung ako po ay nanalo bilang senador noong 2013, alam naman natin ang Senado ay ibang level na. Nung paglakad ko rito, ang manakasalubong ko, si Miriam Defensor Santiago, Frank Drilon, nasabi ko, naku, mukhang ibang level talaga to, kaya ko ba ito? Tama ba ang pwesto kong pinasukan? At nung paupo na ako, during the first session day, ang katabi ko naman si Juan Ponce Enrile. Dahil alphabetical po. Ngunit kakaiba po. Sa halip na ako po ay ma-intimidate, sa halip na ako maging hindi po palagay, bilang isang seatmate, ay naging komportable lagi akong kinakausap ni Manong Johnny. And from time to time, he will impart the words of wisdom and knowledge to a neophyte senator like me. Nakakatuwa po na minsan pag may pag-uusapan ho kami, siya pa ho ang pupunta sa aking opisina. Nasabi ko, ako na lang, hindi, hintayin mo ako dyan. At ilang beses na ako'y dinalaw niya sa aking pong opisina. JP was a natural mentor, sharing wisdom generously to the young people, to the young legislators like me. At sabi nga na aking kapatid, during his idle time, pag hindi siya nagbabasa, siya naglalaro sa kanyang iPad. Sabi ko, Manong Johnny, ba't kayo naglalaro? Parang aking isipan ay tuloy-tuloy na gumagana. So that is probably the reason why he maintains his sharpness through the years. Nabanggit din po na siguro isa sa akin pinaka hindi makakalimutan na pangyayari na kami po yung mag-seatmate ay yung pong pinakaaway nila ni Senator Miriam Santiago. Tinayo po ang podium dyan sa harapan, si Senator Enrile, ako po. At talagang matindi ang away nila. Gigil na gigil si Senator Santiago. Kinakabahan ako, baka mabato yung baso. Ganun kagalit. Katindi ang away nila nung panahon na yun. But Manong Johnny would maintain his composure, looking at his iPad and looking at Senator Santiago and flashing that famous sheepy smile of his. Napaka-cool po ni Manong Johnny. Hindi po siya napipikon. At I will never also forget those times, the most difficult times in our lives. He was always there to provide comfort, just like a father to all of us. Hindi ko po malilimutan. Sa akin pong lahat ng laban, kahit na lagi pong hindi po tayo, medyo mabigat ang laban, nung huli, nagkasalubong po kami sa somewhere in Bicol, yung motorcade ko dahil ako po independent, nag-iisa, na umiikot, nakasalubong ko po yung convoy niya at kilala ko po yung sasakyan. Pinigil po kami at bumaba ako. Bumaba rin po siya ng sasakyan. And he hugged me. Sabi ko, Manong Johnny, mahirap po ang laban ko. Sabi niya, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kayang-kaya mo yan. At nandito ako para sumuporta sa iyo. Manong Johnny, it has been a privilege and an honor to be your seatmate, your colleague. Ako'y natutuwa na, ako'y nabigyan ng pagkakataon na makasama ang isang masasabi nating legend in Philippine politics and government service na hanggang sa huling hininga ni Juan Ponce Enrile, siya po ay nagsisilbi sa ating bayan. In my last encounter with him, kahit na medyo malabo ng kanyang mata, I would always approach him sa mga ledak at yung, I think yung last was the birthday in Malacanang. Sa Manong Johnny, si JB po,
Sabi niya, ay JB, kamusta? Kamusta mo ako sa daddy mo? Pagbutihin mo. So, even at that advanced age, he never forgets to show his care and compassion. Manong Johnny, sana po, balang araw, alam kong marami tayong hamon na kinakaharap ngayon. Pero yung pangarap sa bawat Pilipino na gusto mo maging happy ang bawat Pilipino, balang araw ay sana ay maging katotohanan. Maraming salamat sa iyong pagsisilbi sa sambayan ng Pilipino.